Ang hangin na sumalubong kay Ana pagbaba niya ng taxi ay may dalang amoy ng sampagita. Napangiti siya. Ito ang amoy ng Pilipinas. Ito ang amoy ng tahanan. Maingat niyang ibinaba ang isang malaking teddy bear mula sa taxi, kasunod ng 2 maleta na puno ng mga pasalubong na pinag-ipunan niya sa loob ng 2 taon. Halos hindi na siya makapaghintay na makita ang reaksyon ni Junior, ang kanyang 5 taong gulang na anak, sa laruang ito. At si James, siguradong magugulat ang kanyang asawa. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam na ngayon ang uwi niya. Ito ang kanyang pinakamalaking sorpresa. Naramdaman niya ang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib, isang pinaghalong pananabik at pangungulila. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtitiis at sakripisyo sa ibang bansa, mayayakap na niya muli ang kanyang mag-ama. Ngunit nang iangat niya ang kanyang tingin sa gate ng kanilang bahay, natigilan siya. Bukas na bukas ito. At may mga puting tela at bulaklak na nakasabit sa magkabilang gilid. Maririnig ang isang malamyos na tugtugin mula sa loob. Anong meron? May mga sasakyang nakaparada sa labas. Mga sasakyang hindi niya kilala. Nag-alinlangan siyang pumasok. Baka may party ang kapitbahay, pero imposible. Ang musika ay nagmumula mismo sa kanilang hardin. Dala-dala ang kaba. Dahan-dahan siyang pumasok sa gate. At doon, bumungad sa kanya ang isang tanawing halos magpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang kanilang hardin, ang lugar kung saan sila naglalaro ni Junior, ay napuno ng mga upuang puti. May mga bisitang nakasuot ng magagarang damit. Sa dulo, may isang arko na pinalamutian ng mga puting rosas, isang kasal. May ikinakasal sa bahay niya. Hinahanap ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na mukha. Baka kaibigan ni James, baka kamag-anak. Ngunit bakit sa bahay nila? Bakit walang sinabi sa kanya? Nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay. Binitawan niya ang hawak na teddy bear at maleta. Nagsimula siyang maglakad, halos hindi maramdaman ang sariling mga paa, palapit sa mga tao. At doon, sa ilalim ng arko ng mga bulaklak, nakita niya ito. Nakita niya si James, ang kanyang asawa. Ang lalaking pinadalhan niya ng lahat ng kanyang kinita. Ang dahilan ng lahat ng kanyang paghihirap. Nakatayo si James, nakasuot ng isang eleganteng barong at nakangiti. Ngunit ang nangiting iyon ay hindi para sa kanya. Katabi nito ang isang babaeng nakasuot ng puting bestida, nakakapit sa braso ni James. Isang babaeng hindi niya kilala. Ang babaeng ikinakasal sa asawa niya. Parang huminto ang mundo ni Ana. Ang ingay ng paligid ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng sarili niyang dibdib. Hindi ito totoo. Isa lang itong masamang panaginip. Isang bangungot. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Ana ang gulat sa mukha ni James. Isang gulat na mabilis na napalitan ng inis. At pagkatapos ng isang malamig na pagwawalang bahala, ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng mas malakas pa sa kahit anong pisikal na sakit. Ang lahat ng tunog ay biglang bumalik. Ang musika, ang mahinang tawanan ng mga bisita, at ang boses ng paring nagsasalita sa harap. Hindi niya na napigilan ang sarili. Isang sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na puno ng sakit, pagtataka, at galit. James! Huminto ang musika. Lahat ng ulo ay lumingon sa direksyon niya. Ang mga bulungan ay nagsimula. Siya ay isang estranghero na biglang sumulpot sa gitna ng isang masayang okasyon. Pero wala siyang pakialam. Naglakad siya papalapit. Nanginginig ang buong katawan. Nakatingin lamang siya kay James. Anong ibig sabihin nito, James? Tanong niya. Basag ang kanyang boses. Mabilis na lumapit si James sa kanya. Hinila siya sa braso, palayo sa mga mata ng mga bisita. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit at walang anumang lambing. Anong ginagawa mo dito? Galit na bulong ni James. Sinabi ko bang umuwi ka na? Asawa mo ako, James.
Anong nangyayari? Sino ang babaeng yon? Halos hysterical na tanong ni Ana habang nagsisimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Isang mapait ng ngiti ang gumuhiti sa labi ni James. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang basura. At pagkatapos, binitawan nito ang mga salitang tuluyang dudurog sa buong pagkatao niya. Wala kang karapatan dito, Ana. Malamig na sabi ni James. Bawat salita ay parang patalim na tumatarok sa kanyang puso. Hindi naman talaga tayo kasal. Pekeng pari ang ginamit natin noon. Napabitaw si Ana sa pagkakahawak sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at hindi makapaniwalang pagtanggi. Pekeng pari, hindi sila kasal. Ang lahat ng taon na magkasama sila, ang anak nila, ang mga pangarap nila. Lahat ba yon ay isang malaking kasinungalingan? Nanghihinang napaluhod si Ana sa damuhan. Ang kanyang lakas ay biglang nawala. Tumingin siya kay James, naghahanap ng kahit katiting na awa, kahit katiting na pagsisisi. Ngunit wala. Tinalikuran lang siya ni James. Naglakad ito pabalik sa babaeng naghihintay sa kanya sa ilalim ng arko na para bang walang nangyari, na para bang si Ana ay isang istorbo lamang na kailangan ng kalimutan. Naiwan si Ana doon, nakaluhod sa gitna ng hardin na dati niyang tinawag na tahanan, habang ang seremonya ng kasal ng lalaking pinag-alayan niya ng buhay ay nagpapatuloy. 2 unipormadong security guard ang marahas na humila kay Ana patayo. Ang bawat paghawak nila sa kanyang braso ay parang nag-iiwan ng paso. "Labas," sabi ng isa. Ang boses ay walang emosyon. Hindi siya pumalag. Paano siya papalag? Ang kanyang katawan ay parang pag-aari ng ibang tao. Wala siyang maramdaman, kundi ang matinding panlalamig sa kabila ng mainit na panahon. Habang kinakaladkad siya palabas, narinig niya ang mga bulungan ng mga bisita. Nakita niya ang kanilang mga mapanghusgang tingin, ang kanilang pagtataka, ang kanilang awa. Siya ang eskandalo. Siya ang baliw na babaeng sumira sa isang perpektong kasal. Nang makarating sila sa gate, itinulak siya palabas. Bumagsak sa semento ang maleta na kanina'y dala niya at gumulong ang teddy bear sa maruming kalsada. Ang dating puting balahibo nito ay nabahiran na ng alikabok. Isinara ang gate sa harap niya. Isang malakas na kalabog na nagsasabing wala na siyang babalikan. Nakatayo lang si Ana sa labas. Yakap-yakap ang sarili. Hindi niya alam kung saan pupunta. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ang isip niya ay blangko. Isang malawak na kawalan kung saan umuulit-ulit ang mga salita ni James. Hindi naman talaga tayo kasal. Nagsimula siyang maglakad ng walang direksyon. Ang mga paa niya ang nagdadala sa kanya habang ang isip niya ay lumulutang. Nadaanan niya ang mga pamilyar na tindahan, ang mga pamilyar na kanto, ngunit lahat ay parang bago at dayuhan sa kanyang paningin. Nakakita siya ng isang parke at umupo sa isang bakanteng bangko. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, bumuhos ang lahat. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay dumaloy na parang isang sirang dam. Humagulgol siya, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Ang sakit ay napakatindi, parang pinipiga ang kanyang puso hanggang sa madurog. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niyang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Pangalan ni Gwen, ang kanyang matalik na kaibigan. Sinagot niya ito, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig, kundi mga hikbi lamang. "Ana, nasaan ka? Anong nangyayari?" Nag-aalalang tanong ni Gwen sa kabilang linya. "Gwen?" Iyon lang ang nasabi ni Ana bago siya muling napahagulgol. Hindi na nagtanong pa si Gwen. Okay. Huminahon ka. Sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Pupuntahan kita." Ilang minuto lang ang lumipas, dumating si Gwen. Agad siyang niyakap nito ng mahigpit. Sa yakap ng kanyang kaibigan, naramdaman ni Ana ang isang katiting na kaligtasan. "Halika, sa apartment ko muna tayo.
sabi ni Gwen. Inaakay siya patayo. Ang apartment ni Gwen ay maliit, ngunit malinis. Pinaupo siya nito sa sofa. Si Ana ay parang isang manika na walang buhay. Sumusunod lang. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto. Pumasok si Luigi, ang kaibigan nilang dalawa mula pa noong high school. Ang lalaking laging tahimik lang, pero laging nariyan. Sa mga mata ni Luigi nakita ni Ana ang matinding pag-aalala. Walang nagsalita. Umupo lang si Luigi sa tapat niya at naglagay ng isang basong maligamgam na tubig sa mesa. Ang simpleng gesto na yon ay nagparamdam kay Ana na hindi siya tuluyang nag-iisa. Nang medyo kumalma na siya, kinuwento niya ang lahat. Mula sa sorpresang pag-uwi hanggang sa kasal, hanggang sa masakit na katotohanang ibinato sa kanya ni James. Hindi ko maintindihan, sabi ni Ana. Ang boses ay paos. Paano? Paano niya nagawa to? Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig pa rin ang mga kamay. Kailangan kong tingnan ang bank account namin. Ang lahat ng ipon ko, nandoon lahat. Sinubukan niyang mag-log in sa kanilang joint account online, ngunit isang error message ang lumabas. Account does not exist or has been closed. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Tinawagan niya ang hotline ng bangko. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay at pag-verify ng kanyang pagkakakilanlan, sinabi ng babae sa kabilang linya ang balitang tuluyan nang gumuho sa kanyang mundo. I'm sorry, ma'am, but the joint account under your name and Mr. James Sandoval was closed 2 weeks ago. The remaining balance was withdrawn by the primary account holder, Mr. Sandoval. Bagsak ang cellphone mula sa kanyang kamay. Sarado na. Wala na. Ang perang pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon na tiniis niya ang bawat araw ng pangungulila para lang maipon. Wala na. Hindi lang yan, biglang sabi ni Gwen, na kanina pa tahimik na nagtatype sa kanyang laptop. Isa siyang accountant at may access sa mga public business records. Ikinaharap niya kay Ana ang screen. Ana, tiningnan ko ang records ng business na itinayo mo. Ang restaurant, wala na ang pangalan mo bilang may-ari. Nailipat na lahat kay James. Paano? Halos pabulong na tanong ni Ana. May pinirmahan ka bang special power of attorney bago ka umalis o habang nasa abroad ka? Tanong ni Gwen. Naalala ni Ana. May pinadalang dokumento si James ilang buwan na ang nakalipas. Sabi nito, para daw yon sa pag-renew ng business permit. Pinirmahan niya ito nang walang pag-aalinlangan. Buo ang tiwala niya. Doon napagtanto ni Ana ang lahat. Hindi ito isang biglaang desisyon. Ito ay isang plano, isang masusing plano para kunin ang lahat sa kanya. Ang kanyang pera, ang kanyang negosyo, ang kanyang buhay. Nakatitig lang siya sa kawalan, hindi na umiiyak. Wala nang luhang lumalabas. Isang malalim na pamamanhid ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Habang nakatingin si Luigi sa itsura ni Ana, na parang basag na salamin, nag-vibrate ang cellphone sa kanyang kamay. Isang text message mula sa isang kaibigan na nagtatrabaho sa City Hall na tinawagan niya kanina para magbakasakali. Binasa niya ang mensahe. Luigi, tiningnan ko yung marriage contract ni na James at Christine. Registered ito. Pero yung sinasabi ni Ana na kasal nila, walang record. Napapikit si Luigi. Kinumpirma ng text na ito ang lahat ng kasinungalingan ni James. Tumingin siyang muli kay Ana, na ngayon ay nakatingin sa labas ng bintana. Blanko ang ekspresyon. Paano niya sasabihin sa kaibigan na ang pundasyon ng buhay na inakala nitong binuo nila ay hindi kailanman naging totoo? Lumipas ang isang araw na parang isang mahabang, masamang panaginip. Si Ana ay nasa apartment ni Gwen, nakatulala lang sa isang sulok, hawak-hawak ang isang tasang kape na lumamig na. Ang ingay ng pag-uusap ni na Gwen at Luigi ay parang hangin lang na dumadaan sa kanyang tainga. Wala na siyang pera, wala na siyang negosyo, wala siyang bahay na mauuwian, at ang pinakamasakit sa lahat, wala sa tabi niya ang kanyang anak. Hindi pwedeng ganito, bulong niya sa sarili. Hindi pwede.
Tumayo siya. Nagulat sina Gwen at Luigi sa biglaan niyang pagkilos. Saan ka pupunta? Tanong ni Gwen. Kailangan kong makita si Junior. Sabi ni Ana, ang boses niya ay mahina, ngunit may bagong determinasyon. Kahit sa malayo lang. Sinamahan siya ni Luigi. Nag-abang sila sa labas ng eskwelahan ng bata. At pagkatapos ng ilang minuto, nakita niya ito. Si Junior, masayang tumatakbo palabas ng gate. Bitbit ang kanyang maliit na backpack. Sinalubong siya ni James, nang ngumiti at ginulo ang buhok ng anak. Sa tanawing iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Ana. Ang pamamanhid na bumabalot sa kanyang puso ay biglang natunaw. Ang sakit ay nariyan pa rin, ngunit sa ilalim nito, isang bagong apoy, ang unti-unting umalab. Ang pighati ay napalitan ng galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Ang lalaking iyon, ang ama ng kanyang anak, ay ninakaw hindi lang ang kanyang pinaghirapan, kundi pati na rin ang kinabukasan ng kanilang anak. Hinding-hindi siya papayag. Umuwi na tayo, Luigi, sabi ni Ana. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa papalayong mag-ama. Kailangan nating lumaban. Pagbalik nila sa apartment, iba na ang Ana na humarap kay Gwen. Wala na ang babaeng talunan at wasak. Sa harap nila ay isang inang handang gawin ang lahat. Tulungan ninyo ako, sabi niya. Hindi ko to kaya mag-isa. Kinabukasan dinala siya ni Luigi sa isang maliit na law office sa Quezon City. Attorney Ramirez, basa ni Ana sa pangalan sa pinto. Magaling ba siya? Bata, pero matalino at matapang, sagot ni Luigi. Hindi natatakot sa malalaking kaso. Ang bumungad sa kanila ay isang babaeng mukhang mas bata pa sa edad nito, ngunit ang mga mata ay matalas at puno ng talino. Ikinuwento ni Ana ang lahat. Nakikinig lang si Attorney Ramirez, paminsan-minsan ay tumatango at nagsusulat sa kanyang notepad. Nang matapos si Ana, sumandal ang abogada sa kanyang upuan at huminga ng malalim. Mahirap ito, Ana, prangkang sabi ni Attorney Ramirez. Dahil legal ang lahat ng papeles nila. Ang kasal nila, registered. Ang paglipat ng negosyo mo, may pirma mo sa Special Power of Attorney. Sa mata ng batas, malinis sila. Gumuho ang pag-asa sa mukha ni Ana. Pero, dagdag ng abogada, na nagpangiti sa kanya. Hindi ibig sabihin nun, wala na tayong laban. Kailangan nating patunayan na may intentional na panloloko o fraud. Kailangan nating ipakita sa korte na lahat ng ito ay isang malaking iskema para nakawin ang ari-arian mo. Gumaan ang pakiramdam ni Ana. May pag-asa. Nang gabing iyon, nagtipon silang apat, sina Ana, Gwen, Luigi at Attorney Ramirez sa apartment ni Gwen. Naging war room ang maliit na sala. Kailangan natin ng ebidensya, sabi ni Attorney Ramirez. Kahit anong pwedeng magpatunay na matagal na nilang plano to. Yung mga CCTV sa bangko noong winithdraw ni James ang pera, suwestyon ni Luigi. At sa opisina ng notaryo kung saan pinirmahan ang mga dokumento, makikita kung magkasama na sila noon. Biglang may naalala si Ana. Yung mga tawag ni James sa akin sa abroad, palagi niya akong minamadali na pirmahan ang mga dokumento. Sinasabi niya, urgent daw. Baka may record pa ako ng mga email at messages. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at nagsimulang maghalongkat. Habang abala ang lahat, lumapit si Luigi kay Ana. Inabutan siya nito ng isang bagong cellphone at isang maliit, parang USB na device. Ano ito? Tanong ni Ana. Bagong phone, bagong SIM. Para sigurado tayong walang nakikinig sa usapan na kampo natin. Paliwanag ni Luigi. At yang isa, voice recorder. Itago mo palagi. Para sa kaligtasan mo at para sa ebidensya. Tumingin si Ana kay Luigi. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang tahimik na suporta nito ang isa sa mga bagay na nagpapalakas sa kanya. Salamat, Luigi, sabi niya. Puno ng pasasalamat ang kanyang boses.
Tumangulang ito at ngumiti ng bahagya. Nang gabing iyon, habang sinusubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata, biglang tumunog ang bago niyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan siyang sagutin, pero may nag-udyok sa kanya na gawin ito. Hello? Isang mahinang boses ng babae ang sumagot, nanginginig at puno ng takot. Ma'am Ana, si Marites po ito, yung dati ninyong katulong. Si Marites, naalala niya. Pinatalsik daw ni James ilang linggo bago siya umuwi. Marites, napatawag ka? Huminto ang babae sa kabilang linya na para bang nag-iipon ng lakas ng loob. Ma'am Ana, may kailangan po kayong malaman tungkol kay Sir James at Ma'am Christine. Pinili ni Luigi ang pinakasulok na pwesto sa isang maliit na karinderya sa may kanto, malayo sa kanilang lugar, isang lugar na hindi sila makikilala. Sa tapat niya, nakaupo si Ana, tahimik na pinaglalaruan ng baso ng tubig. Kitang-kita ni Luigi ang tensyon sa kanyang mga balikat. Sa tabi nito ay si Marites, ang dating katulong, na hindi mapakali at laging napapatingin sa pinto. Salamat sa pagpunta mo, Marites, panimula ni Luigi. Sinisikap na maging kalmado ang kanyang boses para sa dalawang babae. Yumuko lang si Marites. Natatakot po ako, Sir Luigi, pero mas natatakot po ako para kay Ma'am Ana. Huminga ng malalim si Ana. Marites, ano ba ang kailangan naming malaman? Matagal na pong pumupunta si Ma'am Christine sa bahay, sabi ng katulong, nanginginig ang boses. Kahit noong nasa abroad pa po kayo, ang pakilala ni Sir James sa amin, pinsan daw po niya. Pero iba po ang kilos nila. Napakuyom ang kamao ni Ana sa ilalim ng mesa. Nakita iyon ni Luigi. May narinig ka ba sa mga pag-uusap nila? Tanong ni Luigi. Tumango si Marites. Isang beses po nasa kusina ako. Akala po yata nila, wala ng tao. Narinig ko si Ma'am Christine na galit sa kausap niya sa cellphone. Sabi niya po, malapit na naming makuha ang lahat. Babawin ko ang dapat sa amin, isang utang na dapat bayaran. Utang na dapat bayaran. Ulit ni Ana, naguguluhan. Wala naman akong utang kahit kanino. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Luigi. Hindi ito simpleng pagnanakaw. May mas malalim na dahilan. May pinaghuhugutan ng galit. Pagkatapos ng pag-uusap, inihatid ni Luigi si Ana pabalik sa apartment ni Gwen. Ngunit siya ay hindi umuwi. Dumiretso siya sa kanyang maliit na opisina. Isinara niya ang pinto, nagtimpla ng matapang na kape at binuksan ang kanyang laptop. May kailangan siyang malaman. Sino ba talaga si Christine? Sinimulan niya sa social media, ngunit halos lahat ng account nito ay naka-private. Kakaunti ang impormasyong makukuha. Lumipat siya sa mas malalim na paghahanap gamit ang mga koneksyon niya para ma-access ang ilang public records. Kaarawan, lugar ng kapanganakan, pangalan ng mga magulang, ang pangalan ng ama ay unknown. Ang ina, Eliza Reyes. Eliza Reyes, bakit parang pamilyar ang pangalan na yon? Nagpatuloy siya sa paghahanap. Nag-type siya ng iba't ibang kombinasyon ng pangalan, mga lumang balita, mga lumang blog post, halos hating gabi na at napapapikit na siya sa pagod nang may nakita siyang isang link. Isa itong photo gallery ng isang high school batch reunion. 10 taon na ang nakalipas. Kinilik niya ito. At doon, sa isang lumang group picture, nakikita niya ang isang pamilyar na mukha. Isang mas batang bersyon ni Christine, kasama ang isang babae. Ang ina, siguro nito. Pinilit niyang i-zoom in ang larawan kahit malabo. Sa likod nila, may isang mesa na may mga trophy. Sa isa sa mga trophy kahit bahagyang nabubura na, nabasa niya ang pangalan ng nanalo sa isang competition. Eliza Reyes. Hindi iyon ang nakapagpatigil sa paghinga ni Luigi, kundi ang nakasulat sa ilalim. Ang pangalan ng kumpanyang nag-sponsor ng event. Ang kumpanya ng yumaong ama ni Ana. Biglang nag-flashback sa isip ni Luigi ang isang kwento. Isang gabi, maraming taon na ang nakalipas, nag-iinuman sila ni na Ana.
Lasing na si Ana noon at biglang nagkwento tungkol sa kanyang pagkabata. Tungkol sa isang panahon na muntik nang masira ang pamilya nila dahil sa isang babae. Isang babaeng karelasyon ng kanyang ama. Hindi na niya matandaan ang buong detalye. Ngunit ang pangalan ng babae, biglang tumayo si Luigi, parang nakuryente. Ang pangalan ng babae ay Eliza. Pinagtagpi-tagpi niya ang lahat sa kanyang isipan. Si Christine, si Eliza Reyes, ang galit, ang utang na dapat bayaran, ang koneksyon sa ama ni Ana. Posible kaya? Posible kayang ang babaeng sumira sa buhay ni Ana ay kapatid niya? Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone at dinial ang numero ni Ana. Kailangan itong malaman. Ngayon din. Ana, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang boses niya ay puno ng pagkaapura. Kailangan nating mag-usap. Importante ito. Luigi, anong nangyari? Huminga siya ng malalim bago binitawan ang mga salitang magpapabago sa lahat. Tungkol ito sa tatay mo. Bago pa man makasagot si Ana, isang tawag ang pumasok sa kabilang linya ni Luigi. Si Attorney Ramirez. Luigi, sagutin mo to. Mas importante. Sabi niya kay Ana at sinagot ang tawag ng abogada. Attorney? Luigi, may masamang balita. Sabi ni Attorney Ramirez, seryoso ang boses. Kaka-receive ko lang ng kopya. James and Christine just filed a temporary restraining order against Ana. They're claiming she's mentally unstable and a threat to her son. Nabitawan ni Luigi ang ballpen na hawak niya. Habang siya ay naghuhukay sa nakaraan, ang kalaban naman ay sinisira na ang kasalukuyan ni Ana. Ang katahimikan sa loob ng apartment ni Gwen ay mas mabigat pa sa kahit anong ingay. Nakaupo si Ana sa sofa, kaharap si Luigi, na tila naghahanap ng tamang salita para simulan ang isang napakadelikadong usapan. Luigi, ano ba yon? Basag ni Ana sa katahimikan. Kinakabahan ako sa'yo. Huminga ng malalim si Luigi. Ana, yung ina ni Christine, si Eliza Reyes. May koneksyon siya sa pamilya ninyo. Napakunot ang noo ni Ana. Anong koneksyon? Baka nagkataon lang. Hindi, mariing sabi ni Luigi. Naalala mo ba yung kwento mo sa akin dati tungkol sa isang babae na naging karelasyon ng tatay mo? Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Ana. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat. Imposible! Halos pabulong niyang sabi. Umiiling na para bang sa pag-iling niya ay mababago ang katotohanan. Huwag mong sabihin na, Ana, yung babaeng yon. Ang pangalan niya ay Eliza. Dahan-dahang sabi ni Luigi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang iyon. Tumayo si Ana. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi totoo yan. Giit niya. Ang boses ay nanginginig. Nagkakamali ka lang ng impormasyon, Luigi. Hindi niya matapos ang sasabihin. Hindi pwedeng ang babaeng dahilan ng pagdurusa ng kanyang ina noon ay ina rin ng babaeng sumisira sa buhay niya ngayon. Hindi pwedeng ang babaeng kinamumuhian niya dahil sa pagtataksil ay kapatid niya sa dugo. Ang ideya ay napakabigat, napakasama. Kailangan nating makasiguro, sabi ni Luigi, tumatayo na rin. Puntahan na natin ang puntod ng tatay mo. Ang biyahe papuntang sementeryo ay puno ng nakabibinging katahimikan. Nakatingin lang si Ana sa labas ng bintana, ngunit wala siyang makita. Ang isip niya ay lumilipad. Pinipilit na itanggi ang isang posibilidad na unti-unting kumakain sa kanyang buong pagkatao. Pagdating nila doon, naglakad sila sa pamilyar na daan patungo sa puntod ng kanyang ama. Isang magarang lapida na may nakaukit na pangalan, Ricardo de Alva. Isang pangalang dati puno ng respeto para sa kanya, ngunit ngayon ay nababahiran na ng pagdududa. Hindi dito, Ana, sabi ni Luigi, marahang hinawakan ng kanyang braso. Sa kabilang seksyon, sa mga mas simpleng puntod.
Sumunod lang siya. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 kilo. Naghahanap sila sa mga hilay-hilera ng mga puting krus at maliliit na lapida. At pagkatapos ng ilang minuto, itinuro ito ni Luigi. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa isang maliit na marmol na nakabaon sa damuhan, nakaukit ang isang pangalan. Eliza Reyes. Sa ilalim nito, ang petsa ng kanyang kamatayan. 10 taon na ang nakalipas. Nanlambot ang mga tuhod ni Ana. Napaluhod siya sa damuhan. Ang kanyang mga kamay ay marahang dumapo sa malamig na bato. Totoo nga, hindi ito isang masamang panaginip. Ito ang katotohanan. Ang 2 babae sa buhay ng kanyang ama ay magkalapit lang, kahit sa kamatayan, sa kabilang dako, sa isang lugar na malayo sa sementeryo, isang alaala ang nabubuhay, isang batang Christine, ang nakatayo sa labas ng isang mamahaling restaurant. Malamig ang hangin, ngunit hindi niya ito alintana. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa loob, sa isang pamilyang masayang nagkakainan sa likod ng salamin. Nandoon ang kanyang ama, ang lalaking minsan lang niyang makita sa 1 taon. Katabi nito ang asawa nito, at sa tapat nila, isang batang babae na kasing edad niya. Nakangiti habang hinahanginan ang kandila sa kanyang birthday cake. Si Ana. Nakikita ni Christine ang pagmamahal sa mga mata ng kanyang ama habang ginugulo nito ang buhok ni Ana. Nakikita niya ang mamahaling regalo na ibinigay sa kanya. Nakikita niya ang perpektong pamilya na dapat ay sa kanya rin. Isang butil ng luha ang pumatak sa pisngi ng batang Christine. Hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng galit, ng inggit. Sa araw na yon, sa harap ng restaurant na yon, isang pangako ang binuo niya sa kanyang sarili. Balang araw, babawiin niya ang lahat. Lahat ng saya, lahat ng yaman, lahat ng pagmamahal na ipinagkait sa kanya. Sa loob ng kotse, pabalik mula sa sementeryo, hindi mapigil ni Ana ang pag-iyak. Ngunit iba na ang kanyang mga luha ngayon. Hindi na lang ito para sa pagtataksil ni James. Umiiyak siya para sa isang trahedya na mas malaki pa sa kanya. Umiiyak siya para sa kanyang ina. Umiiyak siya para kay Eliza. At sa kabila ng lahat, umiiyak siya para kay Christine, isang kapatid na hindi niya nakilala, isang kapatid na lumaki sa galit at pait. Biglang tumunog ang cellphone ni Luigi. Sinagot niya ito at kinausap si Attorney Ramirez. Nang ibaba niya ang tawag, isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ana? Sabi niya. At sa tono pa lang nito, alam na ni Ana na may masama na namang balita. Nag-file sila ng restraining order. Gusto nilang ipagbawal na lumapit ka kay Junior. Ang huling hibla ng kalungkutan sa puso ni Ana ay biglang naputol. Napalitan ito ng isang matigas at malamig na galit. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng bighati, ay nag-aapoy na ngayon sa determinasyon. Hindi lang ito tungkol sa pera, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-iyak. Tungkol ito sa pamilya at ipaglalaban ko ang anak ko. Nang malapit na sila sa gate ng sementeryo, natigilan sila. Nakatayo doon si James, nakasandal sa kanyang mamahaling kotse na para bang sadya silang hinihintay. Isang mapanuyang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Naglakad siya palapit sa bintana ng kotse sa tabi ni Ana. Alam mo na pala, sabi niya, ang boses ay puno ng paghamak. Mas maganda, para alam mo kung gaano ka namin kinamumuhian ni Christine. Nakaupo si Christine sa isang mamahaling leather chair sa loob ng isang glass-walled office. Sa harap niya ay isang lalaking nakasuot ng corporate suit, isang public relations expert. Sa laptop screen, nakalatag ang isang plano para wasakin ang pangalan ni Ana de Alva. Simple lang ang narrative, sabi ng PR expert. Si Ana ang OFW na iniwan ang pamilya para sa pera. Si James ang tapat na asawang nag-alaga sa anak. At ikaw, Ma'am Christine,
ang dumating para buuin muli ang nasirang tahanan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Christine. Gusto ko yan. Gawin ninyong kapani-paniwala. Gumamit kayo ng mga lumang litrato ni Ana na masaya sa abroad. Palabasin ninyong mas pinili niya ang magandang buhay doon kaysa sa pamilya niya dito. Consider it done, ma'am, sabi ng lalaki. Pagkaalis ng PR expert, pumasok si James. Mukha itong balisa. Christine, sigurado ba tayo dito? Tanong niya. Umupo sa tapat ng mesa. Hindi ba ito sobra na? Pinag-uusapan na tayo ng mga tao. Tumingin si Christine kay James. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Lumapit siya dito, hinawakan ang mukha nito nang may pekeng lambing. James, my love, malambing niyang sabi. Ito ang kailangan nating gawin para protektahan ang kinabukasan natin. Ang pamilya natin. Hindi mo ba gustong mabigay kay Junior ang lahat? Besides, she deserves this. Matagal na niyang pinabayaan kayo. Ang mga salita ni Christine ay parang lason na unti-unting pumapasok sa isip ni James. Ang kanyang pag-aalinlangan ay napalitan ng kasakiman. Tumango siya. Tama ka. Para ito sa atin. Nakanggiting hinalikan ni Christine si James, ngunit ang kanyang mga mata ay blanko. Si James ay isang kasangkapan lamang. Isang susi para mabuksan ang pinto sa buhay na dapat ay sa kanya. Nang mag-isa na lang siya sa opisina, ang dating opisina ni Ana, napatingin siya sa labas ng bintana, sa city skyline. Ang tagumpay ay abot kamay na niya. Ang mga social media post ay nagsisimula ng kumalat. Ang mga dati nilang business partners ay isa-isa nang tumatawag para kanselahin ang kontrata kay Ana. Lahat ay umaayon sa plano. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang anino mula sa nakaraan ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang alaala. 16 na taong gulang si Christine. Kakamatay lang ng kanyang lola, ang tanging bumuhay sa kanya. Wala na siyang ibang mapupuntahan. Sa huling pagkakataon, sinubukan niyang hanapin ang kanyang ama. Nalaman niyang may business meeting ito sa isang hotel. Naghintay siya sa lobby ng maraming oras. Nang sa wakas ay lumabas ito, nilakasan niya ang kanyang loob at lumapit. Tay! Nanginginig niyang sabi. Tumingin sa kanya si Ricardo de Alva, ang kanyang ama. Walang emosyon, walang pagkilala. Isang malamig na tingin lang. Anong kailangan mo? Tanong nito na para bang isa siyang pulubi. Wala na po si Lola. Wala na po akong matutuluyan, sabi niya. Pinipigilan ang mga luha. Kumuha ng pera ang kanyang ama sa wallet nito. Isang makapal na wad of cash. Iniabot sa kanya. Huwag ka nang magpapakita sa akin ulit. Sabi nito bago siya tinalikuran at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Naiwan si Christine na nakatayo sa lobby. Hawak ang pera. Ang perang iyon ay ang halaga ng kanyang pagkatao. Ang bayad para sa kanyang pananahimik. Sa araw na yon, namatay ang lahat ng pag-asa sa puso niya. Napalitan ito ng isang pangako ng paghihiganti. Bumalik si Christine sa kasalukuyan. Iwinaksi niya ang alaala. Pinatatag niya ang kanyang sarili. Karapat dapat ako dito. Bulong niya habang nakatingin sa salamin ng kanyang opisina. Lahat ng ito dapat ay sa akin. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, sa kanyang mga mata, may isang bagay na hindi maitatago. Isang kalungkutan, isang napakalalim na pakiramdam ng pag-iisa. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, ang abogado nila. Ma'am Christine, may balita ako. Sabi ng abogado sa kabilang linya. May nahanap kaming psychiatrist na willing tumistigo. Maghahanda kami ng medical record na magpapatunay na may post-traumatic stress si Ana mula sa pagiging OFW na nagiging sanhi ng kanyang mental instability. It's fake, of course, but it will look authentic. This will seal our case for the restraining order. Isang tunay na ngiti ang sa wakas ay gumuhit sa mga labi ni Christine, ang huling pako sa kabaong ni Ana. Perfect, sabi niya. Gawin ninyo ang lahat. Pagkababa niya ng telepono,
Tiningnan niya ang isang litrato sa kanyang mesa. Isang litrato nila ni James at Junior, masayang nakangiti. Ang perpektong pamilya. Isang pamilyang ninakaw niya. At gagawin na niya ang lahat para manatili itong sa kanya. Malamig ang hangin sa loob ng korte. Pakiramdam ni Ana ay hindi ito aircon, kundi ang lamig ng kawalan ng pag-asa. Nakaupo siya sa tabi ni Attorney Ramirez. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa ibabaw ng kanyang kandungan, nanginginig ng bahagya. Sa kabilang panig, nakaupo sina James at Christine. Mukha silang perpektong mag-asawa, disente, kalmado at kapani-paniwala. Nagsimula ang hearing at nagsimula rin ang unti-unting pagwasak sa pagkatao ni Ana. Ang unang tumestigo ay ang psychiatrist na binayaran nila. Isang kagalang-galang na doktor na nagsalita ng may awtoridad. Ipiniresinta niya ang isang pekeng medical record, puno ng mga technical terms at diagnosis na hindi maintindihan ni Ana, ngunit mukhang napakalihitimo. Based on my assessment, sabi ng doktor, nakatingin sa huwes, the respondent, Miss Ana de Alva, is suffering from severe post-traumatic stress disorder compounded by prolonged separation anxiety, common among OFWs. This manifests as paranoia, erratic behavior, and emotional instability. In my professional opinion, she is currently unfit to be the sole guardian of a minor child. Hindi, bulong ni Ana sa sarili. Isang kasinungalingan. Bawat salita ng doktor ay parang isang batong ibinabato sa kanya. Ang sakripisyo niya bilang OFW ang ginamit nilang sandata laban sa kanya. Objection, Your Honor. Mabilis na sabi ni Attorney Ramirez. This assessment was done without the consent of my client. The respondent's behavior during the wedding incident prompted Mr. Sandoval to seek a professional opinion for her own good. Your Honor, ganti ng abogado ni na James, isang matandang lalaki na may mapanuyang ngiti. It was an act of concern. Overruled, sabi ng huwes. Sunod-sunod na ipinakita ang mga ebidensya, mga printed screenshots ng mga social media posts na gawa-gawa, mga testimonya mula sa mga business partners na sinulsulan ni na Christine. Lahat ay nagpinta ng isang larawan. Si Ana ay isang pabayang ina, isang babaeng nasilaw sa pera, isang taong hindi matatag ang pag-iisip. Nakatingin lang si Ana sa sahig. Ayaw niyang makita ang mga mapanghusgang tingin sa paligid. Ayaw niyang makita ang nangiting tagumpay sa mga labi ni Christine. Pagkatapos ng ilang oras na parang walang katapusan, nagsalita ang huwes. Based on the evidence presented in this preliminary hearing, the court finds it necessary to prioritize the child's welfare. The court hereby grants the temporary restraining order. Full custody is temporarily awarded to the father, Mr. James Sandoval. Huminto ang paghinga ni Ana. Ms. De Alva is granted supervised visitation rights once a week at a designated family center. Pagpapatuloy ng huwes. Supervised visitation. Ibig sabihin, hindi niya pwedeng suluhin ang sarili niyang anak. Kailangan may isang estrangherong magbabantay sa kanila na para bang isa siyang kriminal. Iyon na yon, ang huling dagok. Tumingin siya sa gawin ni na James at Christine. Nakita niya ang pagngisi ni James at nakita niya ang tingin ni Christine. Isang tingin ng absolutong tagumpay. Ang unang supervised visit ay sa isang maliit at walang kulay na kwarto sa isang government building. May isang social worker na nakaupo sa sulok, nagmamasid. Pumasok si Junior. Nang makita siya, hindi ito tumakbo para yakapin siya gaya ng dati. Nagtago ito sa likod ng binti ni James na naghatid sa kanya. Junior, anak, sabi ni Ana. Lumuluha na ang kanyang mga mata. Halika kay mama. Umiling ang bata. Mahigpit ang kapit sa pantalon ng kanyang ama. Sabi po ni Daddy, may sakit ka daw mama. Mahinang sabi nito. Gumuho ang mundo ni Ana. Nilason na nila pati ang isip ng anak niya. Sa loob ng isang oras na yon, sinubukan niyang kausapin si Junior, ngunit ang bata ay mailap at takot.
Ang bawat minuto ay isang pahirap. Nang gabing iyon, sa maliit na kwartong tinutuluyan niya, umupo si Ana sa sahig, nakasandal sa pinto. Kinuha niya ang nag-iisang litrato na nadala niya, isang litrato nila ni Junior noong huling Pasko bago siya umalis. Hinaplos niya ang munting mukha sa larawan at doon, sa katahimikan ng gabi, sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisa, sumuko siya. Ang tapang na inipon niya ay biglang naglaho. Ang galit na nag-alab sa kanyang dibdib ay namatay. Ang natira na lang ay isang nakabibinging sakit at isang malamig na katotohanan. Natalo na siya. Wala na ang lahat. Napayuko siya at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos. Hindi na ito isang simpleng pag-iyak. Ito ay isang paghagulgol mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang tunog ng isang taong nawalan na ng lahat. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Luigi. Nakita niya si Ana sa sahig, wasak na wasak. Hawak ang litrato. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa sahig, hindi kalayuan sa kanya at hinayaan siyang ilabas ang lahat ng sakit. Nang medyo humupa na ang kanyang pag-iyak at mga hikbi na lang ang natira, nagsalita si Luigi. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Hindi pa tapos ang laban, Ana. Umiling si Ana. Walang lakas na sumagot. Wala na, Luigi. Wala na. Meron pa. Giit ni Luigi, lumapit ng kaunti. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata na para bang sinusubukang ibalik ang apoy na namatay. May isang tao pa tayong hindi kinakausap. Tumingin si Ana sa kanya, naguguluhan. Ang ina ni Christine, sabi ni Luigi. Hahanapin natin siya. Ang biyahe ay mahaba at nakakapagod. Ilang oras silang nakasakay sa isang lumang bus na bumabaybay sa mga palikulikong daan ng probinsya. Si Luigi ang nagmamaneho ng halos buong araw gamit ang kanyang lumang kotse hanggang sa makarating sila sa terminal kung saan ang bus na lang ang tanging paraan para marating ang liblib na bayan na yon. Nakatulog si Ana sa balikat ni Luigi. Sa kanyang pagising, nakita niya ang pagod sa mukha nito, ngunit maging ang hindi natitinag na determinasyon. Malapit na ba tayo? Tanong niya. Ang boses ay paos pa mula sa pagtulog. 1 oras pa raw. Sagot ni Luigi, hindi inaalis ang tingin sa labas ng bintana. Sa loob ng ilang araw, ibinuhos ni Luigi ang lahat ng kanyang oras at lakas sa paghahanap sa kinaroroonan ni Eliza Reyes. Gamit ang mga lumang death records at mga koneksyon, natuntun niya ang huling address nito sa isang maliit na baryo sa Laguna. Umaasa siyang may mga kamag-anak itong naiwan doon. Umaasa siyang hindi ito isang dead end. Nang sa wakas ay bumaba sila ng bus. Isang mainit at maalinsangang hangin ang sumalubong sa kanila. Ang bayan ay simple, mga maliliit na bahay, mga nagtatakbuhang manok sa kalsada, at mga taong nagtitinginan sa kanila. 2 dayo sa kanilang maliit na komunidad. Nagtanong-tanong si Luigi. At sa wakas, isang matandang babae ang nagturo sa kanila sa isang maliit na bahay na yari sa kahoy at kawayan na nakatayo sa dulo ng isang makipot na eskinita. Diyan nakatira ang kapatid ni Eliza, sabi ng matanda. Si Aling Nena. Nanginginig ang mga tuhod ni Ana habang papalapit sila sa bahay. Paano kung ayaw silang kausapin? Paano kung kampihan nito ang pamangkin niyang si Christine? Kumatok si Luigi sa pintong kawayan. Ilang sandali pa, isang babaeng nasa mga 60 anyos, payat, at may mga guhit na nanglungkot sa mukha ang nagbukas ng pinto. Tiningnan sila nito nang may pagtataka. Sino po sila? Magandang hapon po, magalang na sabi ni Luigi. Nariyan po ba si Aling Nena? Kapatid po ni Eliza Reyes? Ang pagbanggit sa pangalan ni Eliza ay nagpabago sa ekspresyon ng babae. Ang pagtataka ay napalitan ng pag-iingat. Ako nga. Anong kailangan ninyo sa kapatid ko? Matagal na siyang patay. Pasensya na po sa abala.
Nagsalita na si Ana, sinubukang tibayan ang kanyang loob. Ako po si Ana, at kailangan ko po kayong makausap. Tungkol po sa anak ni Eliza, si Christine. Natigilan ang babae. Tiningnan niya si Ana mula ulo hanggang paa. At sa kanyang mga mata, may nakitang pagkilala si Ana. Ikaw, sabi ni Aling Nena. Ikaw ang anak ni Ricardo. Pinapasok sila ni Aling Nena sa maliit nitong sala. Inalok sila ng isang basong tubig. Ang katahimikan ay mabigat. Ikinuwento ni Ana ang lahat. Ang pagbabalik niya, ang kasal, ang pagkawala ng kanyang pera at negosyo, at ang pinakamasakit, ang pag-agaw sa kanyang anak. Habang nagsasalita si Ana, nakikinig lang si Aling Nena. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang kandungan. Patawarin mo ang pamangkin ko, sabi ni Aling Nena nang matapos si Ana. Ang boses ay puno ng pighati. Puno ng galit ang puso ng batang yon. Mula pagkabata, wala siyang ibang narinig sa kanyang ina, kundi ang sakit na idinulot ng ama ninyo. Naiintindihan ko po, sabi ni Ana. Pero ang anak ko, inosente ang anak ko. Anong gusto ninyong gawin ko? Tanong ni Aling Nena. Kailangan po namin ng tulong ninyo, sabi ni Luigi. Kahit anong ebidensya, kahit anong patunay na ang lahat ng ito ay plinano ni Christine dahil sa galit niya sa nakaraan. Umiling si Aling Nena. Ayoko nang masangkot pa. Tahimik na ang buhay ko dito. Tumayo siya. Hudyat na tapos na ang usapan. Nawalan ng pag-asa si Ana. Ito na ang huling barahan nila at mukhang wala rin itong silbi. Habang naglalakad sila palabas, huminto si Ana at muling humarap sa matanda. Ang kanyang mga mata ay puno na ng luha, ngunit ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Hindi po ako naparito para manumbat, sabi ni Ana. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Nandito po ako bilang isang ina na mawawalan ng anak. Bilang isang ina na nakikiusap sa isa ring babaeng nakakaalam kung gaano kasakit ang maiwanan. Pakiusap po, tulungan ninyo ako. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Aling Nena. Nakita niya sa mga mata ni Ana, hindi ang isang kaaway, kundi ang isang kapwa babae, isang ina. Napabuntong hininga ang matanda. Naglakad ito papasok sa isang silid. Pagbalik niya, may dala siyang isang luma at maliit na baul na kahoy. Nang mamatay si Eliza, sabi niya habang binubuksan ng baul, ito lang ang naiwan niya, ang mga sulat niya para kay Ricardo na hindi na ipadala at ang diary ng anak niya. Kinuha niya mula sa baul ang isang maliit na notebook na kupas na ang kulay. Iniabot niya ito kay Ana. Basahin mo, sabi niya. Nandyan ang lahat ng sakit at galit na bumuo sa pagkatao niya. Sa biyahe pabalik, habang papalubog ang araw, binuklat ni Ana ang diary. Sa bawat pahina, nababasa niya ang puot ng isang batang inabandona, mga plano ng paghihiganti, at ang pangalan ni James na unang nabanggit ilang taon na ang nakalipas bilang ang perpektong instrumento. Ito na, ang ebidensyang kailangan nila. Tumingin siya kay Luigi na nagmamaneho sa tabi niya, tahimik lang. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumatama sa mukha nito. Luigi? Mahina niyang sabi. Salamat, sabi niya. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Tumingin sa kanya si Luigi at ngumiti. Isang nangiting pagod ngunit totoo. Inabot nito ang kanyang kamay at marahang pinisil. Kahit anong mangyari bukas, Ana, nandito lang ako, sabi niya. Palagi. Sa pagkakataong yon, sa gitna ng kawalan ng katiyakan, naramdaman ni Ana ang isang init. Isang init na hindi niya naramdaman sa mahabang panahon. Ang init ng tunay na pagmamalasakit. Ngunit pagdating nila sa Maynila, hating gabi na. Isang tawag mula kay Atty. Ramirez ang sumalubong sa kanila. Ang boses nito ay apurado. Ana, may problema tayo.
sabi ng abogada. Kakatawag lang sa akin ng isang kapitbahay ni Aling Nena. May mga lalaking nagpunta raw doon kanina. Naghahanap sa kanya. Nakatanggap ng banta ang tiyahin ni Christine. Baka hindi na siya dumating bukas para tumestigo. Ang hangin sa loob ng korte ay masiksik kaysa dati. Ito na ang huling araw ng paglilitis. Ang araw ng paghatol. Nakaupo si Ana sa pagitan nina Attorney Ramirez at Luigi. Ang diary ni Christine ay nasa loob ng briefcase ng abogada, ngunit alam nilang lahat na hindi ito sapat kung walang testimonya mula kay Aling Nena. Tatawagan ko siya ulit, bulong ni Luigi, ngunit diretso lang itong nagriring. Sa kabilang panig, kampante sina James at Christine. Ang kanilang abogado ay kasalukuyang nagbibigay ng kanyang pangwakas na argumento. Ipinipinta si Ana bilang isang desperadong babae na gumagawa ng mga kwento para lang makaganti. Your Honor, sabi ng abogado, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid. Ang lahat ng ito ay isang malungkot na kaso ng isang babaeng hindi matanggap ang katotohanan. My clients, Mr. Sandoval and Miss Reyes, only want what's best for the child. Napapikit si Ana. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa pinakamasama. Mukhang ito na nga ang katapusan. Natalo na naman siya. Wala na bang idadagdag ang defense? Tanong ng huwes nakatingin sa gawin ni na Attorney Ramirez. Huminga ng malalim ang abogada, handa ng sumuko. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Bumukas ang pinto ng korte. Lahat ng mga ulo ay lumingon. Nakatayo doon si Aling Nena, humihingal at medyo magulo ang buhok. Sa likod niya, nakatayo ang dalawang security guard ng korte. Hudyat na siya ay nasa ligtas na kalagayan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Si Christine. Natigilan si Christine. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Si James naman ay napatingin sa kanya, nagugululuhan at nagsisimula ng matakot. Your Honor, sabi ni Attorney Ramirez, mabilis na nakabawi sa gulat. The defense calls a final witness to the stand, Miss Elena Reyes. Habang naglalakad si Aling Nena patungo sa witness stand, ang bawat hakbang niya ay parang isang dagundong. Dinaanan niya si Christine at sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ng matanda, may awa. Sa mga mata ni Christine, may purong takot. Maari mo bang sabihin sa korteng ito kung ano ang rerelasyon mo kay Miss Christine Reyes? Tanong ni Attorney Ramirez. Pamangkin ko po siya, sagot ni Aling Nena. Ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Anak ng yumaong kapatid kong si Eliza. Sinimulan niyang ikwento ang lahat. Ang pait na kinagisnan ni Christine. Ang galit nito sa pamilya de Alva. At ang mga planong nabubuo sa isip nito mula pa pagkabata. Objection, Your Honor. Hearsay. Sigaw ng abogado ni na James. Sustained, sabi ng huwes. Kung gayon, Your Honor, sabi ni Attorney Ramirez. Mayroon po bang maipapakitang ebidensya ang testigo? Doon inilabas ni Aling Nena ang isang bundle ng mga lumang sulat na nakatali sa isang kupas na ribbon. Ang mga sulat po ng kapatid ko para kay Ricardo, hindi niya naipadala. At inilabas niya ang isa pang bagay, isang lumang cassette tape. Ang huling pag-uusap namin ng pamangkin ko bago siya umalis sa probinsya, inirecord ko po dahil natakot ako sa mga sinasabi niya. Ipinatugtog ang tape. Ang boses ng isang mas batang Christine ang pumuno sa silid. Puno ito ng galit at paghihiganti. Malinaw na sinabi niya ang kanyang plano. Aakitin niya si James, kukunin ang pera ni Ana, at sisirain ang buhay nito bilang kabayaran sa lahat ng pagdurusa nila ng kanyang ina. Isang kolektibong gasp ang narinig sa buong korte. Si James ay napatingin kay Christine, hindi makapaniwala. Ang babaeng pinakasalan niya, ginamit lang pala siya. Si Christine ay nakayuko lang, ang kanyang mga balikat ay nanginginig.
Tapos na ang lahat. Pagkatapos ng tape, ibinigay ni Attorney Ramirez ang diary sa huwes. At ito po, Your Honor, ang diary ni Miss Reyes kung saan nakadetalye ang bawat hakbang ng kanyang plano. Ang desisyon ay mabilis at walang awa. Lahat ng kaso laban kay Ana ay ibinasura. Ang restraining order ay inalis. Ang full custody kay Junior ay ibinigay sa kanya. Ang lahat ng ari-arian at pera ay ipinag-utos na ibalik. At para kina James at Christine, iniutos ng huwes na magsagawa ng hiwalay na criminal investigation para sa mga kasong fraud, perjury at conspiracy. Nang ipinapahayag ang hatol, nakita ni Ana ang pagbagsak ni James sa kanyang upuan. Isang taong talunan na nawalan ng lahat dahil sa sariling kasakiman. Pagkatapos, habang inilalabas ng mga pulis si Christine mula sa courtroom, nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Wala nang galit, wala nang paghamak. Sa mga mata ni Christine, nakita ni Ana ang isang basag na kaluluwa. At sa mga mata ni Ana, nakita ni Christine ang isang bagay na hindi niya inaasahan, hindi tagumpay, kundi isang bakas ng kalungkutan. Isang kalungkutan para sa isang pamilyang hindi kailanman nabuo. Isang trahedya na sa wakas ay nagwakas na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating malamig at malungkot na hangin ay napalitan na ng init at pag-asa. Ang amoy ng bagong lutong cookies ang bumabalot sa kusina ni Ana. Nakatayo siya sa tabi ng oven habang si Junior, na masigla na ngayon, ay abalang-abala sa paglalagay ng chocolate chips sa isa pang batch ng cookie dough. Ang tawa ng kanyang anak, ang pinakamagandang musikang naririnig niya sa buong mundo. "Mama, can we bring some for Tito Luigi later?" Tanong ng bata. Ang muka ay puno ng tsokolte. Ngumiti si Ana. "Of course, anak. Siguradong matutuwa yon. Marami nang nagbago." Dahan-dahan, sa tulong ni Gwen at Luigi, muli niyang itinayo ang kanyang negosyo. Mas maliit ito ngayon, ngunit mas matatag. At higit sa lahat, ito ay tunay na sa kanya. Ang bahay ay naibalik na rin, ngunit pinili niyang ipagbili ito. Masyadong maraming masasamang alaala. Lumipat sila sa isang mas maliit, mas komportabling apartment kung saan sila gumagawa ng mga bago at masasayang alaala. Isang araw, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing sa kulungan, galing kay Christine. Nang gabing iyon, nang tulog na si Junior, binuksan niya ito. Ang sulat kamay ay magulo, may mga bakas ng luha. Hindi ito isang paghingi ng tawad na puno ng mga dahilan. Ito ay simple at totoo. "Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako," sulat ni Christine. "Alam kong wala akong karapatan. Sinisira ko ang buhay mo dahil akala ko iyon ang magpapagaan sa pakiramdam ko. Pero sa huli, sarili ko lang din ang sinira ko. Sana, balang araw, maging masaya ka. Sana mahanap mo ang kapayapaan na hindi ko kailanman nahanap." Napaluha si Ana habang binabasa ang sulat. Mga luha hindi ng galit, kundi ng pagkaunawa at ng pagpapalaya. Makalipas ang 1 linggo, nakatanggap siya ng tawag mula kay James. Hinihiling nitong mag-usap sila. Nagkita sila sa isang simpleng coffee shop. Ang James na nakita niya ay malayong-malayo na sa aroganteng lalaki sa korte. Pumayat ito, may mga puting buhok na sa kanyang sentido at ang mga mata ay pagod. Nahaharap siya sa maraming kaso at nawala na ang lahat sa kanya. "Ana, I'm sorry," sabi nito. Hindi makatingin ng diretso. "Naging sakihim ako. Naging duwag ako. Patawad." Tiningnan ni Ana ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Wala na ang pagmamahal. Wala na rin ang galit. Ang natira na lang ay awa. "Pinapatawad na kita, James," mahinahon niyang sabi. "Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Para sa kapayapaan ko." Tumango si James, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Salamat." Iyon lang, at umalis na ito. Isang gabi,
Nagkayayaan silang tatlo ni Gwen at Luigi na mag-dinner para i-celebrate ang isang bagong business deal sa isang restaurant sa tabi ng dagat. Habang pinapanood nila ang paglubog ng araw, naramdaman ni Ana ang isang kumpletong kapayapaan. Nang nagpaalam na si Gwen, naiwan silang dalawa ni Luigi na naglalakad sa dalampasigan. "Masaya ako para sa'yo, Ana," sabi ni Luigi, ang mga mata ay nakatuon sa karagatan. "Nakita kitang bumangon. Naging mas matatag ka pa kaysa dati." Ngumiti si Ana. "Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Luigi." Huminto sila sa paglalakad. Humarap si Luigi sa kanya. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "Ana, matagal na kitang mahal," sabi niya. Simple at direkta. "Noon pa man. At kung papayagan mo ako, gusto kong ipakita sa'yo kung ano ang tunay na pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi nanloloko, hindi sakim, at hindi ka iiwan." Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay pamilyar at nakakapanatag. Tumingin si Ana sa mga mata ni Luigi at nakita niya roon ang kanyang hinahanap sa buong buhay niya. Katapatan, respeto, at isang ligtas na tahanan. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi nito. "Maybe it's time for a new beginning," bulong niya. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng payapang dagat, dahan-dahang naglapat ang kanilang mga labi. Hindi ito isang halik ng matinding pagnanasa, kundi isang halik ng pangako, ng pag-asa, at ng isang bagong simula. Makalipas ang ilang sandali, nakita nila si Junior na tumatakbo papalapit sa kanila. May hawak na shell na nakita niya. Tumawa silang dalawa. Hinawakan ni Luigi ang isang kamay ni Ana at hinawakan naman ni Ana ang kamay ng kanyang anak. Silang tatlo, magkakasama, naglakad sa dalampasigan, papalayo sa kadiliman ng nakaraan at pasulong sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Ang sakit ay naghilom na. Ang mga sugat ay nag-iwan ng peklat, ngunit ang mga peklat na yon ang naging simbolo ng kanyang katatagan. At sa wakas, natutunan ni Ana na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang dala ang pagsikat ng araw.